Mula nang tayo'y di na nagkita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito po ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito, dito sa ating dulang. Luha. Ano? Gusto mong matulog kina Adrian? Pero dito sa bahay ang sinabi mong tutulugan mo? Ano naman ang masama doon? Dati naman tayong natutulog sa bawat bahay ng isa't isa noon, hindi ba? Noon yun, nang mga kabataan pa tayo. Kabataan pa naman tayo hanggang ngayon 22 lang tayo, no? Ano? Adult na tayong maituturing, no? Ang ibig kong sabihin ay noong teenagers pa tayo. Ano naman ang masama doon? Magkakapit bahay naman tayo. At dati nating ginagawa ang matulog sa bahay ng isa't isa, hindi ba? Pero, dalaga at binata na kayo ni Adrian ngayon. Yun na nga Dalaga na ako at binata naman si Adrian. Wala pa kaming mga asawa, kaya walang masama kung matutulog ako sa bahay nila. Naku, ewan ko sa iyo. Kung pinikot mo na kasi, di tapos na sana ang problema mo. Talagang pipikutin ko na siya. Ha? Ano? Seryoso ka ba? Oo, sabi. Tingnan mo ang lukarik na ito. Ikaw itong nanunulsul sa akin na pipikutin ko na si Adrian. Tapos ngayon sinabi kong pipikutin ko na Parang ayaw mo maniwala. Yung ano totoo. ba talaga? Pipikutin mo na ba siya? Charot. Pwede ko ba namang gawin yun? Mahal na mahal ko si Adrian. Mamaya yun lalong lumayo ang loob sa akin. Pakakasalan nga ako, pero iba naman ang mahal. Mabuti ng ganito para hindi masyadong masakit. Ano ang gagawin mo sa kanila kung gano'n? Sa bahay pa ang idinadahilan mo kay inay. Kahit nga paano, habang wala pa siyang nobya, ay nakikita ko na siya nakakasama ko, kahit man lang sa panunood ng TV. Baliw ka na talaga, no? Oo na, baliw na ako kung baliw. Pinahihirapan mo lamang ang sarili mo niyan May selso namang tunay na nagmamahal sa'yo. Bakit isinisiksik mo ang sarili mo sa lalaking kaibigan lang ang turing sa iyo? Dahil nga si Adrian ang mahal ko at hindi si Celso. Magkasama na naman pala kayo ni Sharon kahapon, Oo. Niyaya ko siya sa beach at dahil kasama niya si Ann at isa pang lalaking kaibigan nila, ay naging 4 kami. Parang may naaamoy ako, Naaamoy na? Ano? Iba na itong kinikilos mo nitong mga nakaraang araw. Una, ikaw na itong lumalapit sa kanya. Dati Rafi naman, siya ang lumalapit sa'yo. Nakapag-isip ka na ba na mahal mo na rin si Sharon? Wala yun. Namimiss ko lang makasama siya. Kaya ko siya niyaya sa beach. Namimiss? Umamin ka na rin sa wakas. Hindi no. Bakit ikaw? Hindi mo ba namimiss ang mga kaibigan mo? Inuman na nga tayo. Kung saan-saan napupunta ang usapan Pwede kang magkaila sa akin. Pero hindi kailanman maipagkakaila yung mga mata mo, yung sinasabi ng puso mo. Ano pinagsasabi mo? Nakikita ko kaya sa mga mata mo na tuwing binabanggit ko ang pangalan ni Sharon, nag-i-spark yung mga mata mo. Kaya huwag ka nang magkaila. Pati ba sa akin, na pinsan mo, ipagkakaila mo pa yung nararamdaman mo? Dami-dami mong sinasabi naman. Bumili ka na nga ng soft drink. At kanina pa ako nauuhaw.
Sumasakit na naman ang tiyan ko. Padalas ang pagsakit ng tiyan ko. Anak, halika na't kakain na tayo. Opo, Itay. Saglit lamang po. Kanina pa kita tinatawag, ayaw mong lumapit. Hindi ka pa rin ba nagugutom? Kasi po, Itay, baka hindi rin papasok ang pagkain sa tiyan ko. Ano? Bakit? Nilalabas ko rin pang pagkain eh. Ha? Itay, magtapat nga po kayo sa akin. Ano ho ba talagang sakit ko? Ano ang sinabi ng doktor sa inyo nang pumunta tayo ng ospital? Anak, Itay, nangingilit ang luha sa inyong mga mata. Bakit? Ano ho ba talagang sakit ko, Itay? ayon sa doktor na tumingin sa iyo may malala ka raw na karamdaman. Kaya laging sumasakit ang tiyan mo. Sinasabi ko na nga ho sa inyo, Itay. May kanser ako at may taning ng buhay ko. Anak, Hindi na sana ninyo ako pinatingin. Para hindi na kinumpirma pa ng doktor ang nararamdaman ko. Hindi na sana tayo nagpatingin sa doktor, Itay. Para sa isip ko lamang ang alalahanin na yun. At kahit pa paano may bababa na ang bagong pag-asa. Pero paano na ngayon, Itay? Kinumpirma na ng doktor na may sakit ako. Paano na ako ngayon, Itay? Paano na? oh pare, may problema ka ba? Ako lang yung niyaya mo sa restaurant na to. Gusto ko kasing makausap ka ng masinsinan, pare. Huh? Anong pag-uusapan natin? Pare, usapang lalaki ito. Kaya sana magpakatotoo ka. Magpakalalaki ka, ang ibig mong sabihin. Totoo kong tao, pare. Ano ba yun? Mukhang napaka-importante yata yung sasabihin mo sa akin. Kailangan pang sabihin mong magpakalalaki ako. Dahil gusto ko lamang na malaman ang totoo. Pare, huwag ka nang magpaligoy-ligoy. Ano ba yun? Mahal mo ba si Sharon? Huwag kang magalala, pare. Wala akong planong ligawan siya. Sagutin mo ng Magkasisi tanong naman ko. yun, Mahal mo ba siya? Oo, mahal ko si Sharon. At kung sa palagay mo ba niloloko ko lamang siya, nagkakamali ka, huwag kang magalala. Hindi ko siya pipilitin. Minsan ko lamang binanggit ang pag-ibig ko sa kanya. Nang tapatin niya ako na may mahal na siyang iba. At ikaw yun. Hindi ko na inulit pang sinabi sa kanya. Pinagdapat ang nararamdaman ko. Pero dahil mahal ko siya, gusto ko siya lagi nakikita masaya. At kahit anong paraan, kahit nasasaktan ako, tinitiis ko yun. At hindi ako nanghihinanakit. Basta makita ko lamang siya masaya. Ganun ba? Oo. Hindi ko na kailangan magpakatanga ako. Niloloko lamang siya. Ang totoo nga niyan, pare, nagmumukhang na nga akong tanga pagsama-sama sa inyo tatlo. Nasasaktan ako. Sa tingin nakikita kong sweetness kayo. Naiingit ako. Napakagandang trato ninyo sa bawat isa. Kapag nakikita kayo, pinipili kong binabaliwala. Dahil sino ba naman ko? Para bang selos? Wala akong karapatan dahil kayo nga ang nagmamahalan. At alam kong ikaw ang mahal niya. Masakit yun, pare, para sa akin. Nasasaktan ako. Kaya nga lang, pinaubaya ko na siya sa'yo. Yung nararamdaman ko sa kanya, patuloy pa rin siyang umiibig sa'yo, pare. Kaya, Kung ganun, ipagpatuloy mo ang ginagawa mo sa kanya, pare. teka,
Anong iibig mong sabihin? Ipagpatuloy mo ang pagmamahal mo sa kanya. Hindi kita naiintindihan eh. Mangako ka sa akin na hindi mo sasaktan si Sharon. Mangako ka, pare. Ikaw lang ang tanging mahal ko sa buong buhay kong ito. Pag-ibig ko'y tanging ikaw lamang, sa puso ko'y nag-isa ka lang. Ano? Maaga daw na umalis sa trabaho niya. Opo, inagahan ko po dahil gusto ko sana siyang yayaing mag-shopping eh. Dahil unang sahod ko po ngayon. Wala naman pala siya sa inyo. Oo nga eh, pero sandali lamang yun. Baka may binili lang sa bayan. Oh, narin na pala. Oh, ayan na siya. Sharon, narito ka pala. Mano po, Itay? Kaawag ka ng pong may kapalanak. Oh, saan ka ba nagpunta? Ay, siya nga naman. Saan ka nagpunta? Bakit kasi? Pupunta ako sa mall eh. Dahil kaarawan ni Nay. Kaya gusto kong bilhan siya ng regalo. Magpasama ka na lamang kay Ann. Pagod ako eh. Ha? Pagod ako na masyado sa trabaho. Sige, magpasama ka na lang kay Ann o kay Celso. Huwag na lang sa akin. Ano? Nag-iisa ka lang. Magmula nang tayo'y di na nagkita, nadama ko ang Oh, nanonood ka pala naman ng TV. Kala ko natutulong ka na. Ayaw po akong dalawin ng antok, Itay. Pero ang sabi mo, kay Sharon, pagod ka. O bakit nakaupo ka lang dyan na nanonood ng TV? Hindi ba't dapat nakahiga ka at para makatulong ka? Anak, huwag mong sabihin tuluyan mo nang iniiwasan si Sharon. Yun ang makakabuting gawin ko, Itay. Para na rin sa kanya. Anong para sa kanya binabaliw mo yung tao? Bakit? Sa ginagawa mo ba ngayon hindi mo siya sinasaktan sa ginagawa mo? Nasanay na si Sharon sa kahit anong pagmamahal mo ginagawa mong gusto niya. Na kahit pagod na pagod ka pinagbibigyan mo pa rin siya. Tapos ngayon hindi mo siya pinagbigyan. Itay, kayo na rin nagsabi. Nasanay siya sa akin. At bakit ko pa dadagdagan ang pagkasaray sa akin? Kung mamamatay rin lang ako. Anak, huwag ka namang magsalita ng ganyan. Itay, tama na ho. Pareho po nating alam kung ano ang kahihinatnan ko. Kaya tama na po ang usapang ito. Na wala namang patutunguhan. Hoy, babae, break time na. Break time na ba? Oo, kanina pa, no? Ano bang pinagkakabalan mo dyan? At halos hindi ka makalingon. Ang totoo niyan kasi, nagkamali ako, kaya ko inuulit tong ginagawa ko. Ano? Nagkamali ka? Oo, tao lang ako, no? Pinagsama-sama ko kasi ang mga sulat na dapat ay magkahiwalay sa isang lugar. Hindi yan pagkalimot, no? Kundi pagkatanga. Grabe naman ang babaeng to. Sa nagkamali nga ang tao Nagkamali ka kasi wala sa trabaho mo ang concentration mo.
Na kay Adrian na naman. Excuse me, no? Nagkamali ako dahil wala akong tulog. Napuyat kaya ako. At sinong pumuyat sa'yo? Huwag mong sabihin si Adrian. Hindi, si Celso eh. Ano? Si Celso? Oo nga, si Celso nga, ang kulit mo. Pero hindi ba sinabihan mo na may iba kang mahal? Ewan ko ba sa lalaking yun? Tumigil na nga siya nang sinabihan kong may mahal na akong iba eh. Pero muling umakyat ng ligaw at kung ano-ano naman ang pinagsasabi. Desidido na rin siguro na makipagpaligsahan siya kay Adrian. E di makipagpaligsahan siya kung gusto niya. Basta ako, tinapat ko na siya na wala akong ibang mamahalin kundi si Adrian lang. Sharon, anong ginagawa mo dito? Hating gabi na. Nakita ko kasi na bihis ang itay mo. Saan ba siya pumunta? Sa isa naming kamag-anak. May papartihin yata silang baka dahil may kakasal. Nako, di na pala problema ang pagpapaparty ng baka kung ikakasal na tayo, no? Ha? Sharon, ayun ka na naman eh. Umuwi ka na nga at baka may makakita sa atin dito. Mag-iisip pa ng masama. Di hayaan mo. Total naman, sa bandang huli, tayong dalawa naman ang magkakatuluyan. Oh, papasukin mo na nga ako at makikipanood ako ng TV. Sharon. Huwag kang mag-alala. Hindi kita iisturbuhin sa pagtulog mo. Basta ako, dito lamang ako sa bahay niyo. Sino kaya to? Baka si Celso to. Tika't pagbubuksan ko kaagad ng pintuan. Ano? Nahihibang ka na ba, Insan? Bakit mo naman gagawin yan? Yan lamang kasi ang paraan, Insan, para layuan na ako ni Sharon. Ano? Bakit naman gusto mong layuan ka ni Sharon? Tama na nga ang pagtatanong. Basta, sundin mo ng sinasabi ko sa'yo. Sa oras na nandito si Sharon. Ewan ko sa'yo. Hindi ko yan magagawa, no? Hindi ka ba masasaktan o malulungkot kung sakali na maibaling ni Sharon ang atensyon at pagmamahal niya sa iba dahil sa gagawin mo? Tama na nga ang pagtatanong, Insan. Is naman gawin mo na. Hindi na para sa akin, pero para kay Sharon. Adrian? Ngayon na natin sasagawa ang napag-usapan natin, Insan. Pero, Adrian? Sharon, ikaw pala. Pupuntan ka sana namin sa bahay niyo eh. Pupuntahan niyo ako sa bahay? Bakit? At siya pa pala? Pupunta sana kami sa inyo para ipakilala ko sa'yo si Violi. Violi, si Sharon, ang madalas kong maikwento sa'yo ng best friend ko. Sharon, si Violi, ang girlfriend ko. Ano? Nag-iisa ka lang. Magmula nang tayo'y di na nagkita. Hanggang saan hahantong ang pagkukunwari ni Adrian? Mga giliw naming tagapakinig, sundan bukas ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito dito sa ating dulang. Luha! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina
Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdeng, Robert De Guzman, Jun Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert De Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. Ang naalaala nating di malilimutan, kay sarap ng ating suyuan. Lagi kong natatandaan, maligayang araw nating nagdaan. Pag-ibig ko'y